Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to do my November favorites. So yung mga ipapakita kong products sa inyo ngayon, ito yung mga products na favorite ko kahit nung September and October pa. So mga bagong discoveries to, mga oldies and goodies. So let's start na. Magsisimula ako rito sa skincare na to. It's the Chubaki oil from Superbeauty. It's an online shop. Itong Chubaki oil na to, guys, ito yung go-to oil ko talaga if I need moisturizing on my face, if I need my pimples to dry out. Ito yung nilalagay ko lang. Kinabukasan, magda-dry out na siya. Nung nagpunta ako ng Holy Land, pinimples talaga ako for some reason. Ang daming tumubong zit sa mukha ko. Meron ako sa chin, meron ako sa nose, meron ako sa cheeks, meron ako sa forehead. So, nilagyan ko lang siya nito. Para ngayon, wala na. Yung na talaga siya. So, yeah, it's the Chubaki oil. It looks like this. I'm not sure if this is still the packaging ha, kasi medyo matagal ko na itong nabili sa Superbeauty. Moving on, ito yung isa sa go-to, ano ko rin parang magical product whenever I apply my foundation kasi it really illuminates my face. Para siyang instant glow when you put it on your face, and pwede mo siyang ilagay before your foundation or with your foundation. And it's the Becca Shimmering Skin Perfector. I just got this for with my points from Sephora. So, hindi ko siya binili since it's a sample size. I think $40 yung malaking version nito nung full size nito. Pero, dito sa sample size na to, a little goes a long way. So, ilang beses ko na siyang ginamit para puno pa din siya. Because you need just a pinch of this product on your hand. You can put it before your foundation like what I said, or together with your foundation. Tapos apply mo siya sa face mo. Makikita mo yung difference. Parang meron ka talagang instant glow na parang goddess glow. Sometimes I also put a little bit on the tips of my fingers. Tapos nilalagay ko siya sa shoulders ko. Yan, para meron akong glow, lalo na kapag naka-spaghetti strap or sleeveless ako. And then, of course, together with that glowing skin perfector from Becca, syempre, kailangan ko rin yung favorite foundation, and I gave into the hype. I bought the Marc Jacobs Remarkable Foundation, and hindi ako nagsisising binili ko siya kasi ever since ginagamit ko to, ang dami ng mga taong pumupuri sa skin ko. They said my skin looks flawless, hindi kita yung pores ko, talagang tapos hindi siya nahuhulas. Kasi sa trabaho, like yesterday, I was at work for 19 hours, I was awake for 24 hours, and nahuhulas talaga siya, guys. As in, super recommended ko to if you want the full coverage foundation that will last all day. This one I got for $55, so parang $60 siya. I think here binibenta siya ng mga nasa 3,000 to 3,500 pesos. Sometimes nagsisale din yung mga online shop. So, if you have budget, it's really worth buying, guys. Itong Marc Jacobs na ito. At ang shade ko pala dito, if you're wondering, is 44 Golden Medium. Ayan. Ito namang next product na ipapakita ko sa inyo, guys, is favorite ko siyang gamitin kapag ayoko mag-foundation. Pag, for example, pupunta lang ako ng bangko or mag-grocery or pupunta ng mall at hindi ko naman kailangan mag-funda, ito lang yung ginagamit ko. It's the Missha Prism Glow Two-Way Cake. Ayan. So, it's just your regular compact powder. It looks like this with a mirror. Tapos, meron siyang puff na kasama. Pero, hindi ko ginagamitan ng puff to. I use brush to put it on my face. Ayan siya. Gustong-gusto ko to, guys, kasi pag pinahid mo siya sa mukha mo, para siyang instant foundation. It covers your imperfection, yung mga discoloration mo sa face. Like ako, meron akong mga maliliit na red na veins sa face. Kahit pa paano natatakpan niya without the effort of blending foundation on your face, or if you don't have time to put foundation on, then you can just put this on. Kaya nga siya tinawag na two-way cake kasi talagang siya, it will cover your face really well, and it's not gonna make your face greasy. If you want to, kung medyo nag-oily na yung face mo, if you commute or anything like that, you can just put it in your purse very conveniently. And cute din yung packaging niya, para siyang prism na kulay pink. Ayan, and then you're good to go. Pwede mo siyang ilabas sa maliit mong bag, and then you can just use the puff to retouch. Pero ako kasi, pag ginamit ko na to, pag in-apply ko na to sa face ko, hindi ko na kailangan mag-retouch. Kasi nga, para siyang nagmamattify talaga ng skin mo without leaving it dry. Kasi merong mga powder foundation na like ganito, na compact, na when you put it on your face, para siyang chalky. Parang nagda-dry yung face mo, nagfi-flake. Pero itong product na to, hindi niya ginawa yun sa skin ko. So, this is 2 thumbs up for me. Pasensyahan nyo na pala yung buhok ko ngayon, guys, ha. Talagang bad hair day ako ngayon. Parang dinilaan ng baka yung harap ng buhok ko.
super flat niya, pero kiber, carry na yan, guys. Anyways, ito namang next product na ipapakita ko sa inyo, mga sis. Marami na nagre-rave na mga YouTubers, mga beauty gurus, mga makeup artists about this product. Kasi maganda naman talaga siya. I can attest to it 100%. And this is the Coty Airspun Loose Powder in Transparent. Ayan. So, recently purchased ko to sa States when I went there. And I use it every day now. Kapag nagme-makeup ako, I mean, hindi naman every day. Pero, every time I put makeup on my face, hindi to nawawala sa ina-apply ko sa mukha ko. I use this to set my makeup. So, after ko mag-makeup, kukuha ako ng konti dito sa takip, tapos kukuha ako ng loose brush, iikot ko lang, tapos isiset ko na yung makeup ko. And no hulas talaga siya the whole day. It's like the effect of the Laura Mercier translucent powder, kasi ganun din yung effect niya. Although, this is on the cheaper side, kasi yung Laura Mercier, $35, and this is only $7. On my part naman, mga sis, hindi naman ako na-bother sa smell niya. Although, meron talaga siyang perfumey scent. I can tell you that. Pero, it's not to the point na talagang masangsang or anything. It's just like a baby powder smell. Parang ganon. Okay? The next products that I have here, mga sis, ay 2 makeup brushes na ginagamit ko lately. Yung isa, oldie but goodie, at isa, bagong discover ko. You won't believe gano'n nakatagal tong makeup brush na to sa akin. It's the Eco Tools Blush Brush. Ayan. Hindi pa rin nabubura yung Eco Tools niya. Tapos, yung, niya, bristles niya, ganun pa rin. Like, kung paano ko siya binili before. And guess what, guys? Kung kailan ko siya binili? 2008. Ano na ngayon? 2016. It's been 8 years and it's still like new. Ewan ko, guys, super favorite ko talaga tong blush brush na to. Ang dami ko nang pinurchase na ibang blush brush from different brands, yung mga high-end brands. Mga meron ako ng MAC Meridil Techniques din ako. Pero dito talaga ako bumabalik. Ito yung laging nasa makeup kit ko. Ayan, dito lagi siya nakalagay dyan, di siya nawawala. Kasi parang feeling ko, ito talaga yung sumaswak dun sa may cheekbones ko kung saan ko ina-apply yung aking blush. So, ayan. I think nabili ko to before ng $7 sa Target, sa States pa, before nung nakatira ko dun. I'm not sure ngayon kung magkano na to or kung meron pa nung eksaktong ganito. Kasi alam ko, yung Eco Tools ngayon, nag-experiment na rin sila. Meron na silang mga design dito sa may wooden area or dito sa may metal, may mga prints na ganyan. So, Eco Tools, 8 years, didn't budge, looks brand new. So, maaasahan nyo tong brand na to sa longevity ng kanyang service sa inyo. Susunod naman na makeup brush na ipapakita ko sa inyo is bago kong bili, is the Real Techniques setting brush. Pang-set siya dito sa under eye, sa mga maliliit na parts ng face mo, lalagyan mo ng setting powder, tapos isi-set mo. Pero I don't use it as that. I use it as a highlighter applicator. Ginagawa ko, sinaswirl ko lang siya sa highlighter, tapos tinatap ko siya, and then I apply my highlight na kung saan ko gusto. Pero ang ganda niya pang apply ng highlight. Hindi masyadong matapang. Ayan, ganyan ginagawa ko. Tapos sa Cupid's bow din. And let's move on to my next favorite thing. It's the NYX Sculpt and Highlight Brow Contour. Ayan. So, magkabilang dulo, meron siyang product. Yung nandito is pang drawing ng yung brows. Tapos sa kabila naman is yung pang contour. Pang shape, pang linis na mga kalat-kalat. So, ayan. Gustong-gusto ko to kasi dalawang product na sa isang lalagyan. Hindi mo na kailangan magdala ng maliit na concealer tsaka brush pang linis. Ang ginagawa ko lang dito, ayan, for example, nakapagkilay na ako gamit yung kabilang dulo. Igaganon ko lang siya, isa-shape ko. Tapos yung fingers ko lang ginagawa kong pang-blend. Tsaka sa taas. Ganon. Tapos minsan pa nga, since bright color siya, kita nyo naman, parang bright kasi siya, nakaka-brighten siya. Ayan, yun yung kulay niya. Minsan ginagawa ko pa dito, nilalagay ko siya dito sa inner corners ng mata ko, tapos biniblend ko siyang maigi. Parang pang-set siya nung highlighter na ilalagay ko sa inner corners ng aking mata if I want this wide awake look. Okay, the next two products that I have here, guys, ay itong NYX Instaflame Ombre Blush and my Tarte Amazonian Clay Blush in Genius. So, itong dalawang to, ang lagi kong ginagamit, as in talagang sila ang kuratsa sa aking mga blushes ngayon. Kasi, itong isang to is on the pinky side, if you want a bright, look, ayan. Tapos, meron din siya ng coral sa taas, so pwede mo silang i-mix, or you can use the coral by itself, or the pink itself. So, you have a choice. Pero ako, what I do is I get my, blush brush, and then sineswipe ko siya pababa, and then before I apply it on my face. This one naman, yung Tarte Amazonian Clay Ingenious, ganyan yung shade niya, parang
medyo on the dark side. So, ito yung gamit ko ngayon sa aking look. Dahil meron akong dark lips. Parang bumagay yung kulay na ito. So, ayan. Yan yung dalawa kong paboritong gamitin na blushes. Pero, lately, ito talaga yung go-to ko. Itong ombre blush na to. Kasi parang binabrighten niya yung look ko every time. Parang mukhang healthy, mukhang glowing, mukhang happy, ganyan. So, I love this. Okay, moving on na tayo. Meron naman ako ditong bronzer, and it's the Hoola Benefit Bronzer. Believe it or not, mga sis, it's my first time using the Hoola Benefit Bronzer. Kasi before, ang bronzer ginagamit ko is yung Physicians Formula. And then, this one came on the set that I bought. So, I tried it out, and I loved it so much because it's matte. It's a matte bronzer. Wala siyang shimmer at all. And you know how much I love to contour my face. So, hindi ko na kailangan magdala ng malaking palette or the long palette na lagi kong dinadala whenever I travel or whenever I sleep over on someone's house, ganyan. Kasi ito, maliit na to. And then you can use their applicator. It's very, very nice too. It caters to the hollow of your cheeks as well. And since matte siya, you can use it as your contour. Kasi yung ibang mga bronzer, you can't use it as your contour powder because of the shimmer, di ba? So ito, dual purpose. Malapit-lapit na, matatapos na din ito, kapit lang kayo. Ito naman ang aking dalawang favorite lip products lately. Alam ko, parang nakuha ko lang siya parang a week ago, pero 1 week ko na siyang ginagamit-gamit, inuulit-ulit-ulit. Ito yung actually nasa lips ko ngayon. Itong Everyday Love Nude Lips No. 4. Yan. Actually, pinadala to sa akin ng isa kong friend na subscriber ko rin dito sa YouTube, and meron siyang online store. Siya is si Kate. Hello, Kate. Thank you so much for this product. Talagang super na-addict na talaga ako dito. Love na love ko siya. Lalagay ko yung link nung store niya down below. Meron siyang Facebook account and IG account as well. All Things Beauty by Collie yung pangalan ng kanyang beauty shop. And the reason why I love this liquid lipstick is because it's local. You know, let's support local product. Unang-una. Second of all, it actually beats all those expensive liquid lipsticks out there. Unang-una, I love the smell of it. It smells fruity, so hindi siya nakaka-off kapag ginagamit mo. Dalawa kasi yung hinahanap ko talagang scent pag sa liquid lipstick. It's either the vanilla cupcake-like smell or the fruity one like this one. And second reason kung bakit ko siya gusto is because it doesn't dry out my lips at all. Ito, parang may 1 hour and a half ko nang suot. Hindi pa siya nagka-crack, hindi siya tacky, hindi siya nagdidikit. Kasi may mga liquid lipsticks na, may ganun, na may scent, tapos long-lasting, pero nagdidikit naman yung lips mo pa nagsasalita ka, parang may slightly, parang glue, nagsasalita ka, minsan nagdidikit yung lips mo, ganun. Ayoko nung ganung effect sa liquid lipstick. Ayoko rin nung parang gummy na liquid lipstick na parang pag nag-smile ka, mararamdaman mo yung stretch ng lips mo because it's really gummy on your lips. Hindi siya ganon. And it's also transfer-proof. I tried drinking coffee. Nag-drink ako sa white na mug with my tea. Hindi siya nag-transfer at all. So, this is 2 thumbs up. Kung pwede lang 10 thumbs up ang ibigay ko dito sa product na to gagawin ko. So, I recommend this product to you mga sis. And dahil nire-recommend ko siya sa inyo, mura lang talaga siya. It's only 199 pesos. San ka pa, diba? Kaysa bumili ka ng mamahaling mga imported na kapareho naman nung nung performance. Ito namang susunod na ipapakita ko sa inyo. Marami na rin nag-rave ng mga YouTubers about this product. Alam ko kayo, baka meron na rin kayo nito, ginagamit nyo na rin to. Pero first time ko kasi magkaroon nito and padala rin to ni Kate sa akin. Itong shade na favorite ko is Girl Talk. I feel like sa lahat ng mga shades na nakuha ko, ito yung nagtatagal talaga ng bonggang-bongga sa aking lips. So, this is an all-natural cosmetic product. It's locally made as well. So, talagang yung support ko is to the 125% talaga with this product. Hindi lang because it's locally made, but it's because maganda yung performance niya, guys. It really covers your lips very well. Kasi meron ako na-experience ng mga lip tint na nagmumukha akong may sakit, na parang yung gitna lang yung mapula, tas all over my lips, maputla na siya na parang namumuti. Ayoko nung ganung effect ng ng lip tint. So, ito hindi. Talagang kinukulayan niya yung buong lips mo. Tapos sa cheeks, talagang nagtatagal siya. It will give you a natural flush, a healthy flush on your cheeks. So, this is 130 pesos. And if you have extra budget to get this, go ahead and do so. Okay, second to the last product na tayo. And this one is the Wicked Beauty Lashes. So, ayan.
Actually, gift to sa akin ni Sis Andy or si Pinay Beauty and Style here on YouTube. She gave me these pairs and I loved it kasi grabe, ang mura niya. I think it's 90 pesos or 100 pesos per box ha. 10 pairs yung nasa box, isang box. And it's only 100 pesos. I think depende sa style. Meron din sila mga 120, 130. And kita nyo naman kung gaano siya kaganda. Malambot. It doesn't feel synthetic at all. And it will last you like 5 to like 7 uses. It depends on how you use it. Ang last product na meron ako dito is itong aking new necklace. Ayan. Pero siyang nakahigang cross. Diba? Alam niyo naman, favorite ko yung heart ko na necklace. Ito, bagong purchase ko siya nang pumunta akong Divisoria. Ang ganda niya, oh. Alam niyo guys, pinaligo ko na to ng hot water. Hindi siya tarnish. So, same pa rin siya. Kaya gustong-gusto ko siya. And, nabili ko lang siya ng 100 pesos sa Changi sa Divisoria yung labasan. Sa labas ng 999 Mall, yung mga, mga stalls. Malapit sa bilihan ng Christmas tree. Tsaka mga Christmas decors. 100 pesos lang siya kay Kuya. So, kung magagabi kayo sa Divisoria, hanapin niyo yung stall na yun. Marami silang iba pang mga design. Mga sis, tapos na yung mga makeup products, tsaka mga items na favorite ko for the month of November. At itong last na talaga itong dalawang to. Kasi alam nyo naman, usually pa nagpapakita ko sa inyo ng mga favorites ko. Hindi lang makeup, hindi lang skincare, meron ding food. So, ito yung dalawang favorite kong ginangat at ginangat-ngat lately. Ang unang-una is itong Milka White Chocolate. Ayan, super sarap nito guys. Meron nito sa grocery, sa Robinsons. Sa Robinsons ko siya nabili na grocery. I'm not sure kung sa SM meron. Ito na yung last na chichirya na ipapakita ko sa inyo. Minangat ako talaga ng bonggang-bongga. Kung nanood kayo ng live video ko, sinabi ko na talagang ito talaga yung hindi ko ma-let go. Kailangan meron ako sa bag lagi. And it is the Pop and Chips from Granny Goose. Ayan, sour cream yung flavor niya. Sarap-sarap niya talaga guys. Nakaka-addict siya. Lalo na pagpapartneran mo siya ng juice, yung mga Smart C or yung mugo-mugo na coconut. Ay, nako, Diyos ko. Basta nakaka-addict talaga siya. So far sa 7-Eleven ko pa lang siya nabibili. 32 pesos. I'm not sure kung sa grocery meron na nito kasi hindi pa ako nagagawi sa grocery lately. Which reminds me, I really need to go. Dahil wala na akong food dito sa bahay. And mga sis, tapos na ating November favorites video. Yes, finally. And I wanna thank all of you, of course, yung mga nagiging friends ko sa Facebook, Twitter, sa Instagram, of course, sa YouTube, yung mga walang sawang nag-iiwan ng mga positive comments. Love na love ko kayong lahat. Please do know na pinagdasal ko kayong lahat when I was in the Holy Land. Let's just keep on spreading good vibes all the time. By the way, ito palang t-shirt ko. Ang ganda, diba? Parang meron siyang fringes here. Pinadala siya sa akin ng E&M online store. Meron silang Instagram page. Actually, online store sila ng Taytay stores. So, kung wala kang time pumunta ng Taytay, kung nalalayuan ka, please visit their Instagram page. And of course, I will put the link on the description box down below. And as always, thank you so much for watching mga sis, my mermaids. I love you all. God bless you. Bye-bye.